Dahil mas mura na ngayon itong bagong Honda Click 160, mas lalong dumami ang gustong makabili ng motor na ito. Ang US SRP nito ngayon ay 116,900 pesos, pero price may vary without prior notice. At sa video na ito, titingnan natin ang kanyang installment price at ang magiging monthly installment mo. Pag-uusapan din natin ang kanyang specs, titingnan natin yung kanyang bagong disenyo, at pag-uusapan din natin kung sulit pa rin bang bumili ng Honda Click 160. Nandito tayo ngayon sa Honda Centro Oriental, Pulangi, Albay, at ayan, nasa harapan natin ngayon itong bagong Honda Click 160 color matte gunpowder black metallic. Kung maaalala ninyo, yung mga unang Honda Click 160 na nilabas dito sa Pilipinas ay plain lang o walang gaanong decals. Ngayon ito meron na siyang napakalaking decals dito sa harapan. Naka-highlights dito itong Honda 160 color orange. Nandito naman sa kanyang side fairings itong click, and meron na siyang mga decals na pinagsamang orange, white, and gray. So dahil dito sa kanyang bagong decals, mas naging sporty itong tingnan at bagay na bagay sa kanyang forma. Bumagay itong kanyang decals na color orange dito sa kulay ng kanyang mugs na color brown. Diba? So kahit hindi mo na ipa-repaint yung kanyang mugs, maganda ng tingnan kasi color brown naman na siya at bumagay na siya dito. Then ang maganda dito sa Honda Click 160, LED na lahat ng kanyang mga ilaw at very modern ang design ng kanyang headlight at maliwanag ito. Ay napakaganda ng pagkakadesenyo dito sa kanyang DRL o daytime running light. Parang paputol yung kanyang disenyo. Then yung kanyang headlight ay nandito sa ilalim, at ang maganda dito, hindi ito nakakasilaw kapag makakasalubong mo sa gabi. Then ito ay naka-AHO o automatic headlight on na required na ngayon sa LTO. Actually dati pa naman nakaganyan na ng Honda Click. Then dito sa gitna meron siya nakaumbok dito na fairings sa color glossy black, parang windshield siya kung titingnan, pero hindi ang windshield. Anyway, wala pa itong hazard lights and turn signal lights lang siya, pero maganda naman dito, lahat ng ilaw nito ay naka-LED na, kaya mas visible tayo sa kalsada dahil mas maliwanag. At ang maganda kapag LED, mas matipid sa baterya dahil hindi gaanong umiinit at mas mahaba ang buhay ng mga LED na ilaw. Dito naman sa kanyang taillight, ayun, diba, napakaganda ng kanyang disenyo, malaki ito, kaya kitang kita talaga tayo sa daan kapag ganitong LED. Tapos yung kanyang mga turn signal lights ay nakahiwalay siya, so mas visible, mas makikita agad kapag umiilaw yan kung kakaliwa o kakanan tayo. And very sporty yung design ng kanyang taillight, diba? Bagay na bagay sa kanyang forma. At ang maganda dito sa Honda Click 160, naka-flat footboard siya. Kaya kung naghahanap ka ng isang scooter na powerful, na hindi ka mabibitin sa performance pero nandun pa rin ang convenience, itong Honda Click 160 talaga. Kasi nga naka-flat footboard, malapad ang kanyang footboard dito sa harapan, marami kang mailalagay na gamit. Kung meron kang bag o kung galing ka sa grocery, kung galing ka sa palengke, meron kang paglalagyan dito sa harapan. Yung kanyang battery nandito din yan sa harapan, pero safe na safe din naman yung kanyang battery kahit nandiyan sa baba. Then meron siyang hook dito, kaya meron kang pagsasabitan. Meron siyang dalawang bulsa. Then dito sa kabila merong cover, kaya safe na safe ang ilalagay mo dyan. At meron itong built-in charging port, kaya pwede ka na mag-charge ng cellphone mo dito. Kung ikaw ay gumagamit ng cellphone sa iyong hanap buhay, kung ikaw ay MC rider, diba? Kailangan mo yan. Magagamit mo talaga na merong charging port ang ating motor. Then ayan, naka fully digital display itong Honda Click 160, kaya mas maintindihan mo yung kanyang mga indicator, mas magandang tingnan, mas modern at mas sporty. Meron pa itong built-in na clock, kaya makikita mo ang oras dyan. Tapos yung kanyang upuan, malapad ng kanyang upuan, kaya relax na relax ka din sa mahabang biyahe. Ganun din yung angkas mo. Then perfect na perfect to sa mga average height dahil ang seat height nito ay 778mm lang, so suitable siya sa mga average height ng mga Filipino rider. Then very lightweight lang din ito, 116 kilos lang, kaya hindi ka mahihirapang maniobra, hindi ka mahihirapang itukod-tukod at dahil abot mo naman ang ground. Then ang mga gulong nito, ayan, malalapad ang kanyang mga gulong, mas stable ito, mas smooth ang ating pagbiyahe kahit mapadaan tayo sa mga lubak-lubak na kalsada, hindi basta-basta maapektuhan ang ating stability. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 100/80/14, sa likod naman ay 120/70/14. Then ito ay naka-tubeless na, kaya kahit ito ay matusok, hindi ito basta-basta sisingaw. Then pagdating sa kanyang suspension, naka-telescopic fork dito sa harapan, sa likod naman ay naka-single shock pa rin. Then sa kanyang braking system, ito ay naka-disc brake sa harapan, sa likod naman ay naka-drum brake, at meron na itong CBS or combined braking system. Yun nga lang sana sa
mga susunod na upgrade na gawin dito ng Honda. Naka-disc brake na rin, di ba? Para mas malakas ang stopping power. Actually, naka-disc brake na ang preno ng Honda Click 160 dun sa ABS version. Pero sa to say, hindi nila dinala yun dito. Pero malay natin, ngayong 2025, isa na yun sa dalhin. Kaya mas nagmura itong Honda Click 160 na standard version na dinala dito sa Pilipinas, no? Para kapag dumating yung ABS version, mas madali ng adjustment ng kanilang presyo. Baka ganun yun, no? Abang-abang na lang tayo sa mga update. Then ang kanyang ground clearance naman 138mm, kaya hindi rin naman ito basta sasayad sa mga matataas na humps dito sa Pilipinas. At kahit mapadaan ka sa mga lubak-lubak, hindi naman ito basta-basta tutukod-tukod o magagasgasan yung ilalim dahil mataas ang kanyang ground clearance. Then of course, itong Honda Click 160 ay meron itong anti-theft alarm and answer back system, at dahil ito ay nakakiles na. So mas panatag tayong i-park ito sa labas kahit na hindi tayo pamilyar sa lugar, dahil kung sakaling may gumalaw dito, tutunog ito at maaalarma yung mga tao sa paligid at posibleng hindi na matuloy ang pagnakaw sa motor mo. At meron pa itong idling stop system na kapag naka-activate yan, every time na titigil tayo, lalong-lalo na sa mga traffic light, mamamatay ang makina natin. So mas makakatipid tayo sa gasolina, at kung kailangan na nating umandar, pihitin lang ang silinyador, andar ka na ulit. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 157cc, 4-stroke, 4-valve single overhead cam, liquid cooled, at ito ay naka ESP Plus engine. And of course, ito ay program fuel injected. Ang compression ratio ay 12:1 at ang maximum power nito ay 11.3 kilowatts at 8,500 RPM with a maximum torque of 13.8 Nm at 7,000 RPM. Hindi ka mabibitin sa performance sa Honda Click 160 dahil unang-una naka 4 valves na, kaya talagang malakas ang arangkada, malakas ang hatak, kaya hindi ka mabibitin kung ikaw ay mag-overtake. Pero ganun pa man, matipid pa rin ito sa gasolina dahil kumukonsumo lang ito ng 46.7 km per liter, kaya hindi masakit sa bulsa lalo na't pamahal ang gasolina ngayon. At medyo malaki din naman ang kanyang tangke. Ang kanyang fuel capacity ay 5.5 liters, so matagal-tagal na rin naman bago maubusan ng gasolina dahil matipid naman siya sa gas. And pagdating naman sa kanyang presyo dito sa Honda Centro Oriental Pulangi Albay, ang kanyang cash price dito ay 118,760 pesos. Then pwede mo rin itong i-avail ng installment. Ang minimum down payment ay 13,000 pesos at ang magiging monthly installment mo sa 36 months ay 5,337 pesos. Yan, available yan dito sa Honda Centro Oriental Pulangi Albay. Kaya kung nandito ka sa Bicol o nandito ka sa Kamsur o nandito ka sa Albay, visit na lang kayo dito sa shop nila kung gusto nyo makita ito ng aktual. Kaya para sa akin, masasabi kong sulit na sulit pa rin talagang bilhin itong Honda Click 160 dahil bukod sa matipid sa gasolina, maganda ang forma, maraming parts na available kaya hindi ka mamumroblema. And marami pang convenient features kagaya ng built-in charging port, nakakilis, naka-flat footboard, merong bulsa sa harapan, merong U-box, at maganda ang performance. Kaya for me, sulit na sulit pa rin talaga ang pera mo dito sa motor na ito, itong Honda Click 160. Ikaw, ano masasabi mo dito sa Honda Click 160? Nagustuhan mo ba ang bagong forma ng kanyang decals? Gusto mo rin bang bumili ng motor na to o meron ka na bang ganito? Comment mo na lang sa baba ang iyong opinion, at kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.